Hi mga backyard, welcome back again to my YouTube channel. So ngayon may dala pala akong malunggay. So ito po siya. So ang gagawin ko dito, isipakain ko sila sa aking mga alagang ibon. At saka pag-usapan din natin kung ano ba ang mga natural vitamins na pwedeng makuha ng ating mga alagang ibon pag once kumakain sila ng malunggay. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga ka-backyard is based lang sa aking experience patungkol sa pagbibigay ng malunggay sa aking mga alagang African lovebirds na inaalagaan dito sa aking munting backyard. So sa aking experience, ang malunggay, isa po ito sa napakagandang nesting material ng ating mga alagang African lovebird. Dahil maliban sa nesting material na pwedeng gawin ng ating African lovebird sa malunggay, is mayroon din sila makukuhang vitamins dito. Katulad ng boost fertility, antioxidant properties, boost immune system, support digestion, healthy skin and hair. So kapag nakakuha ng healthy skin and hair, so sa ating mga alagang ibon, pwede din sila makakuha ng mga healthy feeders pag once kumakain sila ng malunggay. So dagdag tips ko lang sa inyo mga ka-backyard, pag once namigay kayo ng malunggay is huwag kayong mamigay agad na hindi nyo nahugasan para makaiwas tayo sa mga insekto na dumapo sa dahon ng malunggay. Maiwasan natin ang mga alikabok na nasa tangkay ng malunggay o di kaya sa dahon ng malunggay para safe ang ating ibon pag once nagbibigay na tayo sa kanila. So ayan, tapos ko na palang nahugasan ng malunggay. So start na ako mamigay sa aking mga alagang ibon na makukulit dito sa aking munting area. So ito po yung flying cage ko sa aking mga English budgie, cockatiel, tsaka mga parakeets ko. So dito ko sila inilagay sa aking flying cage para makalipad sila ng maayos at saka maka-exercise ang kanilang mga pakpak. So dito naman sa kabila, ito yung parakeets budgerigar ko na inilagay ko siya sa DIY cage na gamit yung electric fan na kinumpuni ko dito sa aking area. At successful naman, marami silang naibigay sa akin ng mga painakay kahit na ganun lang ang cage nila na pinaglagyan ko. So ito yung parisan ko ng cockatiel. So meron na po silang isang itlog dito sa loob. Tingnan natin. So wow, dalawa na pala ang itlog nila. Kasi kahapon tiningnan ko isa pa. So nag-additional pala sila ngayong umaga. So kak pala yung nasa loob ng nest box. Ang ugali kasi ng cockatiel sa aking experience dito sa aking mga alaga, pag once umaga, ang kak po ang naglilimlim ng itlog. Then pag once gabi, palitan po sila. Ang hena po ang maglilimlim and then yung kak is nasa labas na po ng cage nila. So yun po ang routine ng mga cockatiel dito sa aking munting backyard. Pag once may itlog na sila na inaalagaan. So ito naman yung parisan ko ng yellow face gray at saka albino hen. So mayroon na po silang isang inakay dito. So ayan, yan po yung isang inakay nila. Actually tatlo ang itlog nila, kaso yung isa is parang nauna siguro to, kaya nauna siyang nahatch sa kanyang mga kapatid. So isarado na natin mga ka-backyard para hindi maistorbo ang aking parisan ng cockatiel. So bibigyan ko pala lahat ng mga breeders ko ng malunggay dahil ito yung routine nila. Pag once Friday morning, so namimigay ako ng malunggay sa aking mga alagang ibon. Maganda kasi ang malunggay dahil marami silang pwedeng makuha na vitamins dito na hindi na natin kailangan pang bumili ng mga powder na vitamins dahil nga kapag namimigay tayo ng malunggay sa ating mga alagang ibon, so meron silang makukuhang natural vitamins. So malaki na po ang aking dalawang painakay sa parisan ko na
Lutino hen at saka yung white face gray ko na cock. So baka sa mga next week is bababa na yon at saka titikim na ng mga seeds. So ito po ang sanhi ng tag-init. Medyo hindi po masyadong marami ang mga hatch ko ngayon na mga sisiw sa aking mga alagang ibon dahil nga noong nakaraang buwan is malakas talaga ang init dito sa amin. Kaya naintindihan ko naman ang aking mga alaga. So thankful pa din ako mga ka-backyard, kahit na ganun yung estado, mayroon pa rin silang nabibigay sa akin ng mga painakay kahit hindi karamihan, at least meron. So dito naman sa taas, ito yung mga Frillback Hagoromo ko na mga Parakeets Budgerigar. So ito yung pinakagusto kong ibon dito sa aking munting backyard dahil maliban sa napakakulit nila, napakalambing din ng mga ibon na to habang namimigay ako ng patuka sa kanila bawat umaga. So ngayon nabigyan ko na sila ng malunggay. So ayan, tinira agad nila. So ganito sila katakaw pag once namimigay ako ng mga gulay na pwede nilang kainin sa loob ng kanilang cage. So wala talaga silang pinapatawad. Pag once may gulay, attack agad ito mga ibon na to. So tapos ko na rin nabigyan ng aking mga pairing ng African lovebirds. So meron na po silang malunggay sa loob ng kanilang cage. So open natin ang nest box para makita natin ang result, kung ano na ang nangyayari. So ganito po ang estado pag once namimigay tayo ng malunggay na tangkay sa ating mga alagang ibon. So hihimayin po nila yan and then gagawin nilang nesting material. So ayan po ang kabuuhan. So mayroon na po isang itlog ang aking double factor Ewing na hen. At saka dito naman sa kabila, ito yung project ko na Frillback Hago na cock and then yung Lutino ko na hen. So may dugo na po yung Hagoromo dahil nga ang kanyang mga kapatid is naglabas po yun ng visual hago. At saka dito naman sa cobalt blue ko na parisan at saka sa yellow ko na hen. So i-harvest ko na ang dalawang inakay nila dahil malalakas na silang kumain, and then maitlog na din ang kanilang parents. So para hindi mabasag ang itlog, para hindi madumihan, so kailangan ko na talagang iwalay ang dalawang to. Baka kasi pag pinatagal ko pa, maaring patayin ng hen ang kanyang mga inakay. Dahil pag once nag-start na mag-itlog ang hen, is territorial na po yan. Para makaiwas tayo sa mga pagkamatay ng inakay, so i-harvest ko na ngayon. So dalawa lang po ang na-produce nila sa akin ng mga painakay dahil siguro sa sobrang init ng mga nakaraang buwan, kaya dalawa lang yung nabigay nila. So hindi naman ito ang mga naibibigay talaga ng aking ibon na cobalt blue nung mga hindi pa masyadong mainit ang panahon. Nakapagbigay naman sila sa akin ng mga 7 inakay, 5 inakay. So ngayon medyo lumit lang talaga. So naintindihan ko naman dahil masyado talagang mainit ang panahon dito sa aking area. Kaya dalawa lang yung na-harvest ko. Pero not bad, at least meron akong na-harvest kahit dalawa. So okay na to. So ganito po kaganda ang aking dalawang parakeets na mga bagong walay sa kanilang parents. So dito naman sa baba, mayroon din ditong isang yellow at saka isang white double crest Frillback Hago. So ang parents po ng Frillback Hago na to is yung spangle ko po na cock at saka yung sky blue cinnamon ko. Kaya siya nandito dahil pinapustiran ko ang isang itlog sa breeder ko na yon, dahil nga pinarelax ko muna. At saka maganda naman mag limlim ang hen dito, kaya ayun, naka-produce din sila ng isang white double crest Frillback Hago na Parakeets Budgerigar.
So napakabait ng ibon na to. Pag once namimigay ako ng seeds is hindi po siya lumilipad. At saka kinakagat-kagat lang niya ang aking kamay. So ayan, kitang-kita nyo naman pag huli ko agad sa kanya, so hindi po siya lumipad. Dahil nasanay po siya na pag once namimigay ako ng mga seeds sa umaga, siya po yung unang lumalapit sa kamay ko. So ganito po kaganda ang white double crest pearlback hago na harvest ko ngayon. So ayan po sila. Kahit 4 lang, thankful pa din ako na meron akong malagay na pandagdag sa aking nursery cage ng mga parakeets budgerigar. So dito ko pala sila ilalagay sa aking nursery cage ng mga bagong walay ko na parakeets na hindi pa masyadong adult. Kasi kapag isasali ko sila doon sa mga adult, doon sa aking flying cage ng mga cockatiel, English budgie, so may posibilidad po na bulihin ang mga bagong walay ko na mga kids. So para maiwasan ko ang pagkabuli ng mga young na kids is dito ko muna sila inilagay. So ayan po yung mga kasama nila. Saka kumakain na din ng malunggay. Ang pearlback hago ko na bagong harvest pa lang. So nasa baba na po siya. So dito naman mga kabakyard, ito yung parisan ko ng African lovebird na back-to-back green Ewing Opa split fail. So nabigyan ko na din sila ng katawan ng malunggay at saka nakita nyo yan sa may pintuan ng nest box nila is mayroon na po silang inilagay na balat ng malunggay. At saka mayroon na din silang isang itlog mga kabakyard. So ito yung kagandahan. Pag once mayroon tayong inilagay na nesting material sa loob ng cage ng ating alagang ibon na African lovebird. Dahil sila yung naghahakot ng mga nesting material nila. Kaya mas maganda na mayroon tayong malagay na nesting material para makaproduce agad sila ng itlog sa atin. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So God bless po sa ating lahat. Happy bird keeping po.